Dinig naman ako ano, lolo ko yung aking ulo pala. At the mercy of God's people. So dito ay makikita natin ano yung kahalagahan ng ating participation, kahalagahan na bawat Kristiyano, bawat mananampalataya ay may ginagawa, ano, nagpa-participate, nag-i-involve sa paglilingkod sa Panginoong Diyos na in any capacity na tayo ay bubuksan sa atin ng Panginoong Diyos. Hindi naman kinakailangan na ano lahat maging magaling kaagad or um, kung meron man tayong description ano ng mas 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 mataas yung kanyang ginagawa, mas malaki yung kanyang ginagawa sa Panginoon, pare-parehas ano. Ano man yung ginagawa mo ay kung ginagawa mo yan para sa Panginoong Diyos, parehas lang yan 'no. Yung nagpi-preach, doon sa naglilinis, nagpupunas ng lamesa, parehas lang sa Panginoong Diyos yun, 'no. Kaya man ang ating ginagawa, napakaimportante noong ating own version of participation ano. Makikita po natin dito sa talataan na ito 'no, Matthew 25:35 hanggang 36. Ano po, sundan niyo po ako. Matthew 25 verse 35 to 36, "Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Ulitin po natin, 35-36 verses ng chapter 25 ng Matthew. "Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." So pagpalain po ng ating Panginoon Diyos, ang pagkabasa nito at pagbubulay-bulay nito, tayo po ay makarinig sa kanya no, ng salitang namumutawi sa kanyang bibig. Sabi po ng Panginoong Sus, pagpapala para sa atin ang bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Sus. Yun po yung pagkain ng ating kaluluwa. Ano? Kaya nawa, ngayong oras na ito, as we sit at His feet, ay magsalita siya, mangusap siya, kausapin na tayo. At marinig natin itong um, salitang namumutawi sa kanyang bibig. Po, everybody says Amen at Amen. Ayun, sa pagbabasa nito ano ay kahapon ano ay o itong buwan na 'to tinatanong natin, "Pastor or Panginoon," 'no, tanong tayo sa Panginoon. Sige po, gusto ko pong ma-involve ako 'no. Gusto ko pong ako ay mag-participate po ako dito sa, ah, ipinagagawa ninyo sa amin. Ano po ba ang aking gagawin? Ano po ba ang aking magagawa? Kapatid ano, kung nagtatanong tayo ng gano'n, dito sa mga talataan na 'to makikita natin kung ano po puwede nating magawa 'no. Ilang bagay na po puwede nating magawa sa pamamagitan ng talata na ito, in participation sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya, "Ako'y nagutom, ako'y pinakain, ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." No? There's things we can do na bahagi ng ating pagpa-participate ano po sa gawain ng Panginoong Diyos sa kanyang iglesia. Do good works. Uh, yung mga kapatid tayo na narinig natin, nabalitaan natin, may nagkaroon ng karamdaman, no?
kumustahin man lang, puntahan kung kayang puntahan. Meron tayong mga kapatid na mga nangangailangan, 'no? Hindi natin hindi natin natin naano yoong doing amazing things simply because consecrated yung buhay sa Diyos Hindi ibig sabihin gano'n kapatid. Just doing our little things, little way ng pagpa-participate dito sa pinagagawa sa atin ng Panginoong Diyos. Yung title kaya po yung title natin ng ating devotion ngayon ay At the Mercy of God's People, 'no? Kasi habang binabasa ko po siya sabi ko parang etong mga tao na ito na tinutukoy ng Panginoong Hesus actually hindi siya 'to, ang tinutukoy niya itong mga tao na ito na nagkaroon ng karamdaman, nagutom, nauhaw, nawalan ng matutuluyan, 'no, naging homeless, 'no, walang maisuot, 'no, grabe walang maisuot, nagkasakit, 'no, nabilanggo, 'no. Itong mga tao na ito, hindi ito binabanggit ng Panginoong Hesus na hindi siya realidad, hindi siya naging totoong nangyari at kahit sa mga Kristiyano, kahit sa mga Kristiyano ay nangyayari itong mga ganitong, circumstances, ng buhay. 'Di ba? Nangangailangan, 'no, walang-wala, 'no. I have no idea mga kapatid. Ako nga nung sabi ko sa inyo nung ako'y isang isang sitwasyon ko sa Aklan nung kami, walang walang wala meron kaming bigas, 'no, pero ulam, gabi nung tanghali ay nakagawa kami ng paraan. Nung gabi, talagang wala kaming ulam. Ako kaya kong kumain ng kanin, walang ulam, Kaya kape, okey ako, toyo puwede sa'kin, eh. Pero si Jack na naghagilap nga ako ng mga barya-barya sa buong simbahan, naghagilap ako ng barya-barya. Ang eto ang fact, 'no, walang nakakaalam na kapatiran nun. 'Di naman magsasabi siyempre 'di naman, "Uy, puntahan niyo kami dito, wala kaming makain." 'Di ba? Ngayon, 'di din natin alam mga kapatid, sa mga kapatiran natin nung nakaraang linggo, kung ilan sa mga kapatid natin doon ang nagkaroon ng mga struggles, 'no? Ngayon, ang title natin mga kapatid, At the Mercy of God's People. Dineclare ng Panginoon sa pamamagitan ng mga talata na ito kapatid. Dineclare ng Panginoon sa pamamagitan ng mga talata na ito, na sa ayaw at sa gusto natin, kapatid, may mga tao, may kapitbahay natin, kapatid natin sa Panginoong Diyos na makakaranas, ah, makakaranas ng mga ayaw man nating maranasan na sirkumstansya na kung tayo ang makakaranas, hindi natin gugustuhin na maranasan. Anong part natin ngayon mga kapatid number one na point natin, as Jesus suffered, His people too should expect to suffer as well. As Jesus suffered, tayo na mga alagad ng ating Panginoong Hesus o tayo ng mga alagad, dapat ini-expect natin na maging discerning tayo kapatid, na may mga kapatid tayo, salamat sa Diyos hindi tayo, kung hindi tayo ni-spare tayo ng Panginoon. Pero maging matalas yung pakiramdam natin. Kasi bakit kapatid kasi hindi naman sinabi ng Panginoon na siya yung pumunta dun sa mga yun, na nagsugo siya ng anghel o nagsugo siya ng uwak para tulungan yung mga tao na yun, 'no, hindi. Sinabi ng Panginoon dito, kayo, Kayo, sabi niya, kayong mga alagad ko ang gumawa nung
Naging extension ko kayo, sabi gano'n ng Panginoong Hesus, 'no? Naging instrumento ko kayo. Kaya eto, kung etong God's people na 'to mga kapatid, itong God's people na 'to mamamatay, ano, mamamatay yung kakayanan na maging extension ng biyaya, ng gawa ng Panginoong Hesus. Kawawa ano, kawawa itong mga tao na 'to na ang magiging salita dito ng Panginoong Hesus, sasabihin ng Panginoong Hesus, "Sapagkat ako'y nagutom at wala ni isa man lamang na pumunta sa akin. Ako'y uhaw na uhaw at walang nahabag kahit isa sa akin. Ako'y naging dayuhan at walang nangahas na magpatuloy sa akin." Gano'n mangyari ano, kung itong God's people na ito, na binabanggit ng Panginoon, refuses to participate, refuses ano, to do his part na inaasahan ng Panginoong Hesus na gagawin niya. Kaya kapatid, yung God's people is at the mercy of God's people. Even God Himself, kapatid, even God Himself is at the mercy of God's people. Sabihin ng Panginoong Hesus, "Nagutom ako, wala isa sa inyo na lumapit sa akin para ako'y pakainin." Sabihin ng Panginoong Hesus. Ayun, kapatid. So, isa sa magiging participation natin ano, araw-araw, isa sa magiging participation natin, 'no, yoong pagka-Linggo, 'pag Miyerkules, pagka tayo nagsasama-sama 'no, ay yung ating third eye, yung mata ng discernment na, nakikiramdam sa mga kapatiran 'no. Baka pumunta yan walang pamasahe, pumunta yan hindi nga nag-almusal, walang almusal, walang kinain 'no. Gano'ng, "Lord, nakasalalay po pala sa akin, Panginoon, para yung mga kapatid ko na maaaring walang kinakain, walang dinadamit, ano, walang-wala ng mga pangangailangan is at my mercy, at my mercy." Na kapatid, na magagawa mo yung maaari mong gawin para sa kanila sa pamamagitan ko, 'no? Na itong taong 'to dumadalangin sa iyo, Panginoong Diyos, at para matugunan mo yung kanyang panalangin, Panginoon, ay kakailanganin mo ako, Panginoon. Ay, noong Biyernes ano ay, may cell group kami, kasama ko dun si Kuya Jundry, and kinuwento ko kay Kuya Junri yung kinuwento ko kay Kuya Vince na ako'y isang araw ako'y nagde-devotion dun sa ating church dun pa sa circle ano. At ako ay nakikipag-wrestling sa Panginoong Diyos para sa church building. Ah, Sabi ko, "Lord, si Abraham tinawag mo, binigyan mo ng lugar, eh." Sabi ko, "Panginoong Diyos, kami po mga kailangan namin ng lugar." At that time siguro nung dinadalangin ko yun ay medyo may struggle pa tayo sa ano, eh, struggle pa tayo sa rental natin. That time napakamahal ng rental natin doon. And then sabi sa'kin ng Lord ano, sabi sa'kin ng Lord ano, mga mga impression sa heart ko lang naman ano, sabi ng Lord, "Ano ba gusto mo ano?" Kasi bumabalik sa alala ko yung isang testimony ng isang kapatid natin sa District 2 ano, na sabi niya sila ay nagpapagawa sila ng Christian school ano, meron silang school, church nila merong school. And then papagawa sila, and then at that time nahinto yung kanilang pinapagawain kasi wala silang budget ano. Merong tao na nandodoon pumunta dun sa kanila, and then nakatanaw daw dun sa kanilang building ano, pinagagawa, and then sabi sa akin ng Panginoong Diyos ay bigyan ko daw kayo ng pampatuloy ng paggawa ninyo ng building ninyo. Sabing gano'n, eh. No, may tao na di nila kilala, 'no, pumunta doon at sabi sa'kin ng Panginoong Diyos ay kailangan niyo daw ng pampatapos nitong inyong building, 'no. So sabi sa'kin ng Lord, "Ano, gusto mo ba mag-send ako ng gano'ng tao, 'no, sa church ninyo na pupunta sa inyo at sasabihin nga, 'to sinugo ko 'to para mag-provide." Sabi ko sa Lord, "Lord, okey sana yun, kaya lang," sabi ko, "Lord, gusto ko mga miyembro."
I-bless mo mga miyembro, Panginoong Diyos. Mga miyembro ang gamitin mo, Panginoon. Pagpalain mo para maging instrumento mo sa Mandaluyong IR sa pagpo-provide ng aming church building. And then nung kinento ko yung kay Kuya Vince, sabi ko kay Kuya Vince, "Puwede mong gawin, Kuya Vince, mag-volunteer ka, sabihin mo sa Panginoong Diyos, Panginoon, ito po ako, gamitin mo po ako. Bibigyan mo pala ng church building ang Mandaluyong IR, gamitin mo po ako, kasangkapanin mo po ako, Panginoong Diyos. Kaysa magsugo ka ng mga taong hindi namin kilala, pinagpapala mo, Panginoong Diyos, dahil sa amin pinagpapala mo para maging pagpapala para sa amin. Might as well na kami po, Panginoong Diyos, o pagpalain mo." Oo. May narinig ni Kuya Vince, nag-volunteer, "Panginoon, ito po ako." Sabi ko kay Kuya Junrid, "Puwede mo rin gawin yun, Kuya Junrid. Puwede mo sabihin sa Panginoong Diyos, Panginoon, gamitin mo po ako. Bless mo po ako, Panginoong Diyos." Okay. At the mercy of God's people. Yung 2025 natin, ano kapatid, is at the mercy of God's people. Kung paano mapo-provide, hindi naman maghuhulog ang Diyos ng building galing ng langit, eh, no? Babagsak niya sa gitna ng EDSA. Oy, para sa Mandaluyong IRM yan, no? No, it is at the mercy of God's people, no? Mga tao na ipagagamit ang kanilang buhay sa Panginoong Diyos. Ano? So, malay natin, ngayong oras na 'to may makarinig din sa atin, "Panginoon, puwede ba ako sali doon?" No? "Would God bless me to be blessing, O God, makita mo sa akin, Panginoon," ano? Alam niyo ba yung ano natin kahapon, ano? Yung sanctified na buhay. "Lord, ibibigay ko po sa inyo everything sa akin, yung aking kaperahan, Panginoon. Pagpalain mo 'tong sobra, Panginoon, para makita kong himalang ginagawa mo sa aking kaperahan, Panginoong Diyos." Amen? So, it's a reality. So, sa trabaho natin ano ay to discern at i-discern din 'no, ito isa sa i-di-discern din natin mga kapatid, tayo 'no, tayo. Ano baka mayroong mga ipinagagawa sa atin ng Panginoong Diyos, 'no. Merong isang kuwento ako na testimony actually sa DZAS ko narinig, eh. Nagsimba daw siya, nag-church siya and then nung offering na, sabi ng Diyos sa kanya ano, ewan ko paano niya na-discern 'no, pero sabi sa kanya ng Diyos, "Anak, um" yung alam mo yung ano, alam mo yung pagka nag-offering ay mas malaki ang ibibigay kaysa matitira. Na may mga gano'ng merong mga gano'ng conviction, eh, ano. 'Pag binukas niya yung wallet niya dapat mas malaki yung binigay ko kaysa matira, mga gano'n. Ang sabi sa kanya ng Lord, eh, 500 meron siyang 500 yung pera niya na lang, talagang wala na iba. Sabi sa kanya ng Diyos, "Bigyan mo yung 500." So, sabi niya, "Lord 'pag binigay ko po itong 500." Hindi 500. Maliit lang, ₱50, ₱50. Mga ₱50. Bigay mo yung ₱50 mo. And sabi niya, "Lord 'pag binigay ko ₱50 ko, pamasahe lang namin 'to ng anak ko, eh, pauwi." Hindi, ibigay mo yung ₱50 mo. Ah, so binigay niya yung ₱50 niya, then sabi niya, "Sige Lord, maglalakad na lang kami ng anak ko." Ah, pauwi na sila, palayo sila 'no, hinabol sila ng isang binata na kapatiran nila 'no. Sabi, "Ate, ate, ate," sandali, sabing gano'n. Sabi sa'kin ng Diyos bigyan daw kita ng ₱500, sabi niya gano'n. Yung pala yung 500 ay yung binigay sa kanya ng Diyos ano. Pagbigyan daw kita ng ₱500 sabi sa kanya ng Panginoong Diyos. Ah, yung gano'n 'no. So sa kanya ang discernment niya is yung ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Sa atin baka gano'n din ano. Discernment sa ating sarili, may pinagagawa sa atin ng Panginoong Diyos. Discernment naman sa mga kapatid natin, baka may mga kapatid tayo na nangangailangang gawan natin ng mabuti 'no. Baka meron palang may sakit, baka meron palang may nangangailangan. Kapatid. Bakit? Kapatid 'no? Kasi they are at our mercy. Kapatid. They are at our mercy. Nakasalalay sa partisipasyon natin ang ikapagpapala nila.
Hindi naman kinakailangang pagpapala do'n, napakalaking bagay, eh, ano? Kami nga nung kami ay unang-unang miracle naranasan ko ano kapatid, ako'y bagong-bagong Kristiyano. Umattend ako ng concert, concert conference sa sa Cuneta Astrodome 'no. Galing kami ng Bulacan. And then kumakain kami bago mag-start dumating kami galing ng Bulacan, madaling araw kaming bumiyahe 'no, kasi 8:00 yung gawain 'no. Madaling araw kaming bumiyahe and then gutom na gutom kami pagdating namin ng Cuneta Astrodome sa Pasay 'no. So may mga kainan 'yan diyan sa ano Cuneta. Then gutom na gutom kami, mga baon kami 'no. So para makakain kami doon sa restaurant 'no, umorder kami ng ilang ulam. Tapos idadagdag na lang namin dun sa aming ano, kasi dami namin, buong praise and worship team ng Area 8 ano, ng Usapang Palay. So, kumakain kami, in-order kami soft drinks and then ilang ulam. Nung magbabayad na kami, sabi sa amin nung kahera ano, "Hindi po, bayad na po kayo," sabi sa amin. Gulat na gulat kami. Bakit po?" "No, yung katabi niyo po na mga kumakain, binayaran po nila yung order niyo, lahat ng order niyo po binayaran po nila." Grabe, sobra akong ano sa Diyos. Sabi ko, "Lord, grabe, may gano'n pala Lord." Sabi ko, "May gano'n pala para sa akin." Unang-unang miracle, bagong Kristiyano po ako at that time 'no. Unang miracle kong naranasan para sa akin 'yun. Unang pagkakataong nakita kong ano, bukod sa milagrong ginawa niya sa buhay ko, pero, "Lord, andito ka." Sabi ko sa Diyos, "Andito ka pala, Panginoon. Nilibre mo kami ng ano, ng pagkain." Napakaliit na bagay ano, pero para sa akin, may mga kataon tayo mga kapatid 'no, yung mga gawa natin para sa iba milagro na. Ano, baka kahapon ano, meron ka lang inakbayan, ano, may kinamayan ka lang, para sa kanila milagro na yun, kapatid. Si Kristo na yun, lumapit sa kanila, inakbayan sila. Ano ba yun? At your mercy, God can manifest Himself to other people. Itong sanglinggo na 'to mga kapatid, become a miracle to somebody. Ulitin ko mga kapatid, itong sanglinggo na 'to kapatid, become a miracle to someone, 'no? Magpa-grab ka ng isang sakong bigas kay ano, 'no, kay ganito. Magpa-GCash ka ng ₱10 kay ganito, pamasahe pala niya yun, 'no? Gumawa ng mabuti kapatid, do something good. Could possibly be na yung tao na yan is at your mercy. At your mercy. And you become a miracle sa kanya. You become a miracle sa tao na yan, kapatid. Ano? Amen ba doon, kapatid? Makiramdam lang sa pinagagawa ng Diyos. Anak, gagawa sana ako ng himala sa buhay ni ganito no? Pwede ka ba doon? Gawin kitang miracle para sa kanya. Sabi ng Panginoon Diyos, no? Baka isang pangungumusta lang yan. Kapatid, wala ka kahapon, kumusta? Kumusta ka? No? Baka isang pangungumusta lang. No? Sabado, isang pag-iimbita lang. No, kapatid? Uy, kapatid, saan ba tayo bukas? Maganda ang topic. Baka pwede ka sumama. And you become a miracle para sa tao na yun. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Sabi sa iyo ng Panginoong Diyos, I was in need. And you came to my aid. No? I was sick. And you came to me and healed me. I was in prison. I was depressed. And you called to me and you comforted me. No, kapatid? Baka pala, itong ating mga kapatid is at our mercy. Amen, kapatid? Tayo po yung mag-pray.